In terms of sa pagbangon, Admar, Vietnam really, they really rose up, no? Talagang bumangon sila. Sa Pilipinas, ang bumangon yung mga oligarko at yung mga mayayaman. Sila talaga yung bumangon. Sila ang nakinabang sa paglago ng ekonomiya. At nakita naman natin yan, ano? Nag-graduate tayo from low to upper middle income and yet hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan. So, ibig sabihin, yung dating naririnig natin during campaign sa ating bansa na sabay-sabay babangong muli, nangyari yon sa Vietnam at hindi nangyari dito. Kaya nakamit nila yung upper middle income, mas ma-appreciate doon kasi nga lumago talaga yung kanilang ekonomiya. Hindi dito na parang dahil maraming yumamang mga mayayaman, kaya nahatak yung ating average na income. Yes, actually, nakarating naman sa atin yung pagbangon, Admar. Kaya lang, ang bumangon dyan yung mayayaman. No? At yung mga mahihirap, hindi sila bumangon. No? In fact, ang nangyari sa kanila is lalo pa sila nalalugmok. Ang kaso naman ng Vietnam was able to reap the benefits of better policies. No? Alam mo, babalik tayo lahat sa pang-pulisiya, Admar. Kung ikukumpara mo side by side, napakagandang case study talaga ng Vietnam eh. Kasi Vietnam, kagaya ng Pilipinas, nasa ASEAN, parehong upper middle income, kagagraduate lang from low to upper. And then kung titingnan mo, parehong exposed sa mga shocks, no, na nangyayari globally. Pero makikita mo na ang Vietnam did better than us. So, what are they doing correctly na hindi natin ginagawa? And kung titingnan nyo, susuriin nyo ng mabuti mga kababayan, makikita nyo sa policy at kalidad ng pamamahala. No? So, in terms of sa pagbangon, Admar, Vietnam really, they really rose up. No? Talagang bumangon sila. Sa Pilipinas, ang bumangon yung mga oligarko at yung mga mayayaman. Sila talaga yung bumangon. Sila ang nakinabang sa paglago ng ekonomiya. At nakita naman natin yan, ano? Nag-graduate tayo from low to upper middle income and yet hindi ramdam ng ordinaryong mamamayan. Opo. Kasabay natin na lumago yung classification ang Sri Lanka. Kung ihahambing mo yung Sri Lanka at Pilipinas, sino bang mas magandang ekonomiya? Tapos, bakit nagkasabay pa tayo sa kanila? Actually, Sri Lanka is a success story, Admar, kasi kung maaalala mo, 3 or 4 years ago, di ba muntika na silang mabangkarote? No? Kung maaalala mo yung storya na yan, kasi sinasabi pa nga ng mga kakamping nung eleksyon na kapag kasi Marcos Jr. daw baka ma-elect, baka maging kagaya tayo ng Vietnam, no? Ang nangyari, hindi nga tayo naging kagaya ng Vietnam, ng Sri Lanka, naging mas worse tayo, no? On that basis kasi kung titingnan niyo ng mabuti mga kababayan, yung pinagmulan ng Sri Lanka mas mababa kaysa sa ating bansa, yung pinagmulan nila. Kasi nga they're in the brink of bankruptcy, insolvency dahil hindi na nila mabayaran yung kanilang mga utang. At ang nangyari sa kanila is kumbaga yung government nila nagkaroon ng parang failure dun sa bansang 'yon. So worse talaga kumpara sa Pilipinas, and yet kasabay nating gumraduate yung Sri Lanka from low to upper middle. So kumbaga, and again, just like Vietnam, they were doing something right na hindi natin ginawa kasi ang layo ng pinanggalingan nila and yet nakahabol sila sa atin. So kumbaga, Admar, kung titingnan mo, no, in terms of positioning, in terms of where they were coming from, they came from far behind the Philippines and yet pareho tayo ng kinaratnan ng destinasyon. So kumbaga, sa umpisa, talagang kung ikukumpara mo ang Pilipinas at ang Sri Lanka, mas worse sila. No? And yet, nahabol nila tayo. So, and again, Sri Lanka is a case na marami tayong matututunan in terms of what they did, no? In terms of governance, in terms of fiscal discipline. Actually, yun yung susi dun eh. Naalala ko na. Sa kaso ng Sri Lanka, Admar, it's a classic case of fiscal discipline. So, controlled yung spending, no? Yung graft and corruption, ina-address nila yan. Bagamat hindi perpekto pero meron silang ginagawa, and unlike sa atin ang pagpaparusa is selective, no? So kumbaga babalik tayo sa governance, babalik tayo sa pamamahala, babalik tayo sa effectiveness ng mga pulisiya, Admar. Pero kahapon nung mismong araw na talagang na-declare na tumaas na yung ating classification, tumaas din po yung puntos na naitala sa ating stock exchange. Sinasabing nasa almost 1% yung itinaas at yung mga investors ay wini-welcome ito. Ito may panandalian lamang at hindi pang matagalan?
Well, Admar, kung 1% maliit lang 'yan eh. Kumbaga, 1% is not that significant, no? It is small. Bagamat yes, it's an increase. Alam mo, yung mga ganyang klaseng response ng stock market is it's a reaction to the information that is coming in. And kung tingnan mo ng mabuti kung sino ba yung mga drivers ng stock exchange natin, these are companies or corporations that are owned by the oligarchs. No, so kumbaga, if there's a positive news coming in that upper middle na tayo, alam naman natin na kaya tayo naging upper middle because it was the rich people becoming richer. At itong nangyari na pag-increase ng stock market, this also made them a little bit more richer, no? Kasi nga nag-increase yung value ng kanilang mga kumpanya. Pero tama ka, Admara, no? Itong mga ganitong klaseng movement ng stock market, this is a temporary phenomenon. Temporary lang yan, no? Kasi nga yung pag-graduate natin from low to upper middle ay hindi accompanied ng mga maayos na polisiya, kaya itong ganitong pag-increase ng stock exchange natin, ng stock market, panandalian lang po lamang. Opo, huli na lamang po, Doc, ang natitira bang panahon sa administrasyon ay sapat pa para makabangon yung ating ekonomiya? Kung halimbawa gigising yung ating mga leader na, oy, gusto ko na magpakabait at gumawa ng mabuti, sapat pa ba yung natitirang panahon sa kasalukuyang administrasyon? Sa totoo lang, Admar, Marcos Jr. is out of time. No? Wala na, kulang na siya sa oras. No? Kumbaga sa laro ng basketball, Admar, last 2 minutes na tayo and ang kalaban, kumbaga tambak eh. Kumbaga kahit na mag 3 points ka na mag 3 points, hindi mo pa rin maihahabol yung score, talo pa rin. So kulang na sa oras si Pangulong Marcos Jr. in terms of sa mga polisiya, no? Kasi alam mo, Admar, yung klase ng pagbabago na kinakailangan sa ating bansa para maisaayos, no? It would involve some structural change. And structural change cannot happen in less than 2 years. Dapat yung structural change, sinimulan niya yan noong 2022 pa, nung siya ay unang naihalal. Noong 2022, nung eleksyon. Kasi, kung maaalala natin mga kababayan, ang laki ng mandato na binigay ng mamamayang Pilipino kay Marcos Jr. The Filipino people gave Marcos Jr. the biggest mandate in electoral history of the country. Ang laki ng margin against yung kalaban. Ang laking boto na binigay. Tiwala ng tao. Sinayang po yan ng ating Pangulo. No? Sayang po talaga yung nangyari. Kasi kung nagawa niya yung mga dapat gawin noong 2022, dapat ngayon ay nakikinabang na hindi lang yung mga oligarko, kundi nakikinabang din yung ating mga ordinaryong mamamayan, yung mga middle class natin, at yung mga nasa lower income at yung mga mahihirap. No? Baka yung poverty rates natin hindi na ganyang kataas. No? At yung maraming mga nagugutom, hindi na ganyang karami. So kumbaga, Admar, out of time na ang ating Pangulo. Hindi lang siya lame duck, no? Kasi may mga political analysts na sinasabi ng ating Pangulo ay lame duck. In terms of the economy, the President is already out of time. No? So kaya titingnan mo yung ginagawa na lang ni Marcos Jr., pabiyahe-biyahe na lang. Kasi nga, kulang na siya sa oras kung ano man yung klaseng mga policy na kailangan gawin para maireforma at maisaayos yung ating ekonomiya. Kulang na po siya sa oras.